Okay, so kahapon din nangyari to, mga kababayan. Dapat topic natin to kahapon kung natuloy tayo ng live stream. Etong si Basti Duterte is officially the president of PDP Laban. Oo. Siya na ba presidente ng PDP Laban, guys? Sabi. Okay. If you say so. Okay. Weird yun. That is weird. Pero mamaya pupuntahan natin yan. Ito muna yung balita. Yan, sabi. No more acting role. Baste Duterte is new PDP Laban president. Oy, congratulations. Oo. Congratulations. Ang mga anak ni Rodrigo Duterte ay patuloy pa rin namumuhay o nabubuhay sa palyadong legacy ng tatay nila. Oo, yun. Di ba? Hindi congrats. Nagsama-sama kayo sa padapa. Oo. Yan. So si Basti na raw. Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte has been officially appointed president of Partido Demokratikong Pilipino Laban according to his predecessor and Senator Robin Padilla. Duterte was first named acting president June last year. Para daw kunyari mag-acting-actingan na senador itong si Robin Padilla. It is the role of the lifetime, guys. Ito ang pinakamahabang pag-arte ni Robin Padilla sa kasaysayan ng pelikula. Sa buong karir niya. Ito ang pinakamatinding acting role na ginawa niya maging senador ng Pilipinas, guys. So, may sinabi dyan si Robin. Sabi ni Robin, ito daw. Dream come true. Sabi, dream come true talaga. Dream come true. Pangarap mo to, Robin. Robin Padilla hails Baste Duterte's rise in PDP leadership. Pangarap to ni Robin eh. Na maging presidente ng PDP laban si Baste. Ayan ang pangarap niya sa buhay, guys. Ang lala. Buang talaga to si Robin. Alam nyo, literally, mga kababayan, literally si Robin buang talaga. Buang. Dream come true ang wala. Ay, tsura yabang di ba? Proud na proud siya sa sarili niya. Kala mo may ibubuga. Si Baste Anyway. Sabi ni Robin Padilla, asan na yung post ni Robin Padilla? Ayan. Yan. Napakasarap ang pakiramdam kapag ang pinagdasal ay nasasagot at ang mga pinangarap ay nagaganap. Bulol. Bulol ka, Robin, bulol. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay daw ang Pilipino, mabuhay ang PDP laban. Bulol! Bulol to si Robin eh. Bulol talaga to eh. Hindi pa siya natatapos. Nag-ano pa sila kanina, meron silang parang something, yung rage coalition daw sabi. Mga galit sa buhay tong mga to eh. Mga galit sa buhay, guys. Kulang sa siguro kulang sa yakap na magulang to mga to. Mga mga kinulang sa yakap ng magulang, mga kinulang sa pagmamahal ng parents. Kaya puro galit. Di ba? Ganyan sila eh. Mga kulang sa pagmamahal ng magulang. Ayan si Baste tuwan-tuwa ang bokong di ba? Parang mas busy pa si Baste magpatato kaysa maging mayor ng Davao City. Pero alam niyo mga kababayan, if this is the best they can offer, si Baste Duterte, wala, latak. Latak talaga. Actually, kung tutuusin, the best they can offer, yun talagang may laban si Sara Duterte na talaga yun, wala na. So ngayon, ang gusto nilang gawin, gusto nilang i-groom to si Baste Duterte na parang siguro, plan C. Plan C. Na kung ma-impeachment si Sara Duterte at ma-convict siya sa Senate, at least si Baste nakaumang na para maging tumakbo sa 2028. Hindi na nga epektibong mayor. Gagawin nyo pang kandidato sa pagkapresidente. Nababaliw talaga itong mga DDS, promise. Nababaliw talaga sila. Alam niyo yung tawag sa ganyan, mga kababayan? Ang tawag dyan, fanaticism na yan. Fanaticism. Relihiyon na itong ginagawa nila, mga kababayan. Sa sobrang obsessed sila sa mga Duterte, kahit mukha silang tanga, okay lang. Kahit mukha silang tanga, okay lang. Kulto na nga to, kulto na.
Totoo, kulto na to. Tapos yung man nakapaligid sa kanila, ayan, doon na naman si Respicio. Ayan, si Respicio, si Mike Defensor, si Lepiste, ayun, si Lepiste sa likod. Sino ba to? What's his name? Let me be the one. Jimmy Bondok. Oo. Doon ko lang siya naaalala sa Let me be the one hindi sa pagiging abogado. Tsaka to si Vic Rodriguez, ayan, sila Robin Padilla, ayan. Oh. Sila yung mga kumakapit dahil nakikinabang. Ano man yung papakinabangan nila, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung ano yung ibinibigay sa kanila o naibibigay sa kanila or ipinangako sa kanila for that matter para maging ganyan sila kaloyal. But it doesn't make their claim true. Oo. Pag sinabi nilang maayos sa mga Duterte, tulad ng sinasabi ni Robin Padilla, pangarap daw niya si Basti Duterte ang maging presidente ng PDP Laban, it doesn't necessarily mean that it is best for PDP Laban. Alam niyo bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit Ito basic lang naman to guys. Napakasimple lang nito. Saan na ba yung Wait lang. Ito. Pakinggan nyo si Baste kung paano siya sumagot sa tanong tungkol sa impeachment. Ito Honestly, sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. That's why yung ano ko lang talaga, hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. And that's really a heavy, statement coming from the judiciary. Actually, that's lagi kong inuulit, it's an objective view of the situation because they are there to interpret the law. However, ito namang mga politicians, they are elected officials and they represent the people or whatever, but they're elected. So meaning they're politicians. Their decisions are very subjective. Okay? So, ngayon, may decision yung Korte Suprema and yet they still want to push the issue. So, para lang sa akin kasi, kailangan natin respetuhin talaga yung Supreme Court because there are 3 separate branches of government and these are co-equal branches. So, bakit marami pa tayong pinag-uusapan? They are the ones who interpret the law. They already made the decision. Ibig sabihin nun, that should be final. Okay? So, sige na lang. In the name of democracy, sige. Nakarating sa Senate, ipapalik na naman. I suppose yung Congress mag-MR na naman yan ulit. Pero I'm going to say what I said before and from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. No, it's okay. It's a democracy. So yeah, they can say whatever they want. If you don't have the numbers, you can't have the cake. You can have the prize. Okay? So that's it. So you can say whatever you want. Nag-make sense ba yung sinabi niya? Almost 2 minutes yung kuda niya na yun, mga kababayan. Ulitin ko Almost 2 minutes. Tingnan niyo, hindi ako nag-interrupt. Hindi ako nag-interrupt mga kababayan. Kasi gusto ko na marinig nyo ng buo. At kayo mismo ang umintindi. Kasi mga kababayan, hindi ko alam kung ako lang ba ang nalalabuan sa sinabi niya. Hindi ko na So, hindi ko naiintindihan Ang punto ba niya, the impeachment is not valid because it is a smear campaign? Yun ba ang sinasabi niya? Oo. Meron pa siyang 3 branches of government, sabi niya, Supreme Court decision, etc., whatever. Irespeto daw yung Supreme Court decision, blah, 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 blah. Okay, sige, fine. Tatry natin intindihin, guys. Ang sabi ni Baste, irespeto daw ang Supreme Court decision. Okay. Puntahan natin decision. Okay. Anong sinabi ng Supreme Court? Anong sinabi ng Korte Suprema? Supreme Court, Sabi ni Baste, irespeto ang Supreme Court decision. Di irespeto natin ang Supreme Court decision. The court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Okay. Anong sinabi ng Supreme Court decision? Baste Duterte, kung nakakarating man sa itong ating video. Anong sinasabi? Sabi, Tagalogin natin para maintindihan. Hindi lang ako marunong magbisaya. Kung marunong magbisaya, bibisayain ko to para lang kay Basti. Anong sabi? Tatagalogin ko na lang. Ang korte ay hindi pinapawalang sala si Vice President Duterte sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Pero
Ang mga susunod na impeachment complaint ay pwede lamang maipile mula February 6, 2026. Wait, anong petsa ba ipinail yung impeachment? February 9, 2026. Yung iba mas maaga pa, February 5 or February, sa iba January pa lang ipinail na. February 6, 2026. Sige. Di ba? Pinigilan ba ng Korte Suprema ang impeachment mismo? Sinabi ba ng Korte Suprema na, hindi na kayo pwedeng mag-file ng impeachment kay Sara Duterte forever? Di ba? Walang ganun. Basic. Basic lang to, mga kababayan. Basic. Ang sinabi ng Korte Suprema, hindi nila pinapawalang sala si Sara Duterte sa mga alegasyon na ibinabato laban sa kanya. Pero, hindi pwedeng mag-file ng impeachment complaint hanggat hindi natatapos ang hanggat hindi February 6, 2026. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. So, nasaan yung sinasabi ni Basti Duterte na 3 branches of government, etc., etc., nagsabi na raw ang Supreme Court about impeachment, blah, 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 etc. Alam nyo, bobo kasi. I mean, he cannot even articulate himself properly. Bobo kasi. I mean, sarili niyang interview yun, mga kababayan. Sarili niyang interview, sarili niyang puder niya yun eh. Puder na yun sa Davao, sarili niyang interview. Media na nila yun, SMNI yun nag-interview. Anak ka ng tipaklong. Hindi man lang niya na ipaliwanag ang nasa utak niya. Ganun talaga pagka bobo kasi. Alam mo mga kababayan, feeling ko yung mga magkakapatid na Duterte, pumapasa lang sila sa school kasi alam nila yung tatay nila mamamatay tao. Ganon. So, kasi galawang sindikato ang mga Duterte sa Davao. Di natin alam. Baka ganon. Or baka sabog lang si Bastay nung mga panahon na yan. Baka, di ba, di natin alam. Kasi nung isang beses na kumalat na video, silang dalawa ni Ellen Adarna, parehong sabog eh. Malay ba natin kung nagsasabog sila nun or nagwiwid or whatever. Di naman natin alam. Pero pareho silang sabog. Definitely. Pero bobo talaga. Bobo talaga sila magkakapatid. Oo, bobo talaga magkakapatid. Yung tatlo. Diba? Alam niyo mga kababayan, yung nung sinabi pa nga ni Baste na, co-equal branch, blah, blah, blah. Alam niyo mga kababayan, pwede pa nga sabihin ng Supreme Court ng Congress na, okay, sige, opinion niyo yan, Supreme Court, tutuloy kami sa impeachment trial namin. Ipupush namin sa Senate na magtuloy ng impeachment trial. Oo. Kasi co-equal branch nga, di ba? Mali kayo ng bilang sa legislative sessions, hindi ganyan ang aming session days. Ito ang tunay na session days. Walang karapatan ang Korte Suprema na kami ay diktahan kung paano namin gagawin ang session days dahil co-equal branch ka, di ba? Pero anong sinabi ng Korte Suprema? Ang ng Congress. Sabi ng Congress, sige, walang problema. Ibibigay na namin yan sa Supreme Court. Walang problema, go. Ngayon, nag-iintay tayo. Pangalawang impeachment na to. Pangalawang impeachment. Tapos, sasabihin nyo, unconstitutional pa rin? Dahil co-equal branch, whatever. Ang bobo talaga ni Basti, mga kabayan. Try natin itindihin ulit. Bigyan lang natin siya ng mga 1 minute. Try natin itindihin. As in, pigain natin ang pwede natin mapiga kay Basti. Sige. Sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. That's why... Purely political daw, sabi ni Baste. Obvious na hindi niya binasa yung kaso. Yung decision ng Korte Suprema. Anong sinabi? The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Ano ba naman kasi? Akala ko ba? Basahin natin, sundin ang sinabi ng Korte Suprema. Maski siya, hindi niya alam kung ano yung sinabi ng Korte Suprema. Alam niyo, minsan hindi ko alam kung ang may problema ba yung mga nagtatanong sa mga Duterte na to kaya nagmumukha silang bobo or talagang bobo lang sila. Kasi kung yung mga magtatanong tulad ng mga taga-SMNI, mga tatanga-tanga yung mga tao doon eh. So hindi ako magtataka kung bakit palyado yung sagot ng Duterte. Pero pwede rin naman, na bobo yung nagtanong, bobo rin yung sumagot. Diba? Pwede rin naman yan. Dinefy na ng ating Korte Suprema kung ano ang tawag dito.
kung ano ang impeachment process. It is a legal and constitutional procedure with political characteristics. Oo. Ibig sabihin, bakit legal? Kasi merong proceeding. It follows the usual legal process, which is there's an allegation, there's a cause of action, there is a violation of a right, and you have a respondent who violated that right. Tapos merong nag-a-allege na biktima, oo, or plaintiff na nag-aakusa na merong karapatan na naapakan. Tapos dadalhin mo ngayon sa prosecutor, which is in this case is the House of Representatives. The House of Representatives will do the investigation through through a hearing and through compulsive processes. Ibig sabihin, maghi-hearing, magsusubpina, kukuha ng mga affidavit, etc., etc. As prosecutor, the House of Representatives will determine probable cause. Once probable cause is determined, it will be forwarded to the trial court. The trial court in this case is the Senate sa impeachment trial. So, yun yung sinasabi na legal process. Constitutional procedure because it is indicated in the Constitution. Article 11, Section 2, Section 3, Section 3. Nandoon nakasulat ang procedure sa impeachment. But with political characteristics. Bakit? Kasi it is neither a strictly legal procedure, although it follows a legal format, but it is not, hindi kasi siya nagde-determine ng criminal liability. Kaya ang pinag-uusapan lang dito ay political or policy. Doon nanggagaling ang word na political, policy. Policy. Oo. Yun ang etymology nun. So, ang pinag-uusapan dito, tatanggalin ang isang erring leader dahil palpak siya sa kanyang mga polisiya. Yun ang political characteristic. Ganun lang naman kasimple ang impeachment as defined by the Supreme Court. So bakit, ano yung sinasabi ni Baste na it is political? No, it's not. Oo, akala ko ba binasa mo yung decision ng Supreme Court? Oo. Tapos dito na siya magra-rumble. Yung ano ko lang talaga, hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. And that's really a heavy, statement coming from the judiciary. Actually, that's yun na nga, lagi kong inuulit, it's an objective view of si Baste nagsasalita, siya ay sabog na. Lalong nagmukhang tanga, siya ay sabog na. Pararap. the situation because they are there to interpret the law. Ikay sabog na. However, ito namang mga politicians, they are elected officials. And they represent the people. Ikay sabog na. They're elected. So meaning they're politicians. Wala. Olats ka, basta olats ka. Hindi ka talaga sineseryoso dapat. Kaya itong sinasabi ni Robin Padilla na dream come true daw itong si pagiging presidente ng PDP laban ni Baste. Ang baba po ng pangarap nyo. Oo, Senator Robin. Ang baba po ng pangarap nyo, promise. No joke. Anyway, mga kababayan, pero proud nga sila dyan. Happy sila dyan. Pero alam nyo, may epekto dito eh. Merong epekto ito sa loob ng PDP laban. Effectively, this move, it is, ano yung epekto nito? Kasi mga kababayan, unusual po kasi sa isang partido na ang ilalagay nilang presidente someone from the local. Tradition lang naman to mga kababayan. Tradition lang naman. Traditionally, ang ginagawang presidente ng isang political party ay kung sino yung may pinakamataas na katungkulan. So nung presidente si PBBM, si Rodrigo Duterte ng PDP, ang presidente siya. Kasi siya yung naging presidente. Oo. Presidente ng PDP, siya rin kasi siya yung presidente ng Pilipinas. Siya yung pinakamataas na katungkulan. After the president, sino may kasunod? Si Vice President. Kaya tingnan nyo, nung panahon na si Lenny ang vice-presidente, siya rin ang presidente ng Liberal Party. Kasi siya yung may pinakamataas na katungkulan. Yun yung but that is tradition. Of course, tradition can always be broken. Paano binali ang tradisyon? Noong bumaba na si PRRD, si FPRRD, siya pa rin ang nanatiling presidente ng PDP laban. Oo, unusual ho yun. Bakit? Kasi civilian na siya eh. Tignan si GMA. Hindi siya ang presidente ng Lakas CMD. Oo. Kasi, chairman emeritus siya
Kasi ba't hindi siya presidente? Kasi hindi na siya ang nakaupo. Oo. Ganun. So, ngayon mga kababayan, sa PDP laban, sino ang pinakamataas ngayon na nakaupo sa PDP laban? Si Bongo, si Bato, saka si Robin. Sila yung pinakamataas. Kaya it makes sense na any one of them, si Robin, si Bato, or si Bongo, ang magiging presidente ng PDP laban. So ako, I was expecting, si Bato malabo na kasi hindi siya umaattend ng mga hearing. Si Robin, nag-leave. So I was expecting, kung may papalit man kay Robin Padilla, si Bongo yon. Si Bongo yon kasi siya ang pinakamataas ngayon. Oo. Pero bakit si Baste? Bakit ang mayor? Okay. Ito kasi yan. Pag hawak mo yung partido, ikaw yung presidente ng partido, ikaw ang nagmamando sa direksyon ng partido. Pag ikaw yung presidente. At hindi lang yun. Sa likod nun, yung makinarya. Yung makinarya ng buong partido, hawak mo. Okay. Kung si Bongo ang magiging presidente ng PDP laban, yung buong makinarya ng Duterte, hahawakan niya. Or mahahawakan niya. Yung buong makinarya ng Duterte. Tingin niyo papayag ang mga Duterte? Hindi sila papayag dun. Lalo na at nangangarap sila na tumakbo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Hindi sila papayag dun. So itong move na to, mga kababayan, ay ahasan. Inahas ni Baste si Bongo. Ako din, hindi rin ako makabonggo. Kung tatakbo siyang presidente, malamang sa malamang, wala, tatanga-tanga rin yung si Bongo eh. Pero, effectively, etong si Baste, hinarang niya si Bongo sa 2028. Para hindi niya mahawakan yung makinarya ng PDP. Bakit kailangan nilang i-box out si Bongo? Kasi mga kababayan, may history yan. Ito ang history niyan. 2021 pa lang, fino-float na ni Rodrigo Duterte yung idea na tatakbo si Bongo bilang presidente. Sabi ni Digong, Bongo wants to be president, sabi niya. Di ba? O mga DDS, ang gusto raw maging presidente ng tatay nyo, si Bongo, hindi si Sara. Paano ngayon yan? Si Bongo ang sinuportahan. Oo, hindi si Sara. 2021 pa yan, ha? Tapos, mga kababayan, noong 2018, I just establishing the pattern. Noong 2018, nung tumakbong senador, etong si Bongo, ay, hila-hila pa niya si Rodrigo Duterte. Di ba? Hila-hila pa niya si Rodrigo. Presidente na si Digong yan, ha? Saan ka nakakita ng presidente ng Pilipinas na sumama pa sa pag-file ng COC sa COMELEC para maging senador, si Bongo. Di ba? Lala. Mas anak pang tratuhin si Bongo kaysa si Sara eh. Di ba, mga ka-DDS? Di ba, mga ka-DDS? Parang mas mahal pa ni Digong si Bongo kaysa si Sara. Oo. Yan talaga yun, guys. Tapos, noong 2022 na pala, 2021, November 2021, para sa eleksyon 2022. Ayan. Tinaas ni Digong ang kamay ni Bongo para tumakbong presidente sa 2022. Di ba? Proud na proud yung tatay nyo kay Bongo. Laki ng smile, di ba? Laki ng kitang-kita sa mata ni Bongo yung pagngiti eh. Kitang-kita yung parang proud daddy, Proud daddy. Proud na proud siya sa anak niya eh,